Ang totoo, ang nakalibing sa himlayan ng unang emperador ay hindi ang kanyang mga labi. Wala ring sinasabing nakang-alasong usok ng Mercury, maging ang tansong kabaong sa gitna ng libingan, ay naglalaman lamang ng isang Jiangshi. Dahil 2,000 taon na ang nakalipas, ako ang naging unang emperador, si Yingxing. Para baguhin ang takbo ng kasaysayan, pinangalagaan ko ang aking kalusugan. Naging mabuti ako sa aking mga nasasakupan. Pero walang awa pa rin akong pinigilan ng batas ng kalangitan. Sa huli, wala akong nagawa kundi gawing isang Jiangshi ang aking sarili. Umaasang makabalik sa mundo ng mga tao pagkatapos ng daan-daang taon. Sa mga sandaling ito, nakaupo ako sa loob ng isang tansong kabaong. Mahigit 2,000 taon na. Tingnan nga natin, kung hanggang kailan niyo akong mapipigilan, kayong mga walang kwentang tawista. Sa loob ng himlayan, nanginginig ang hindi mabilang ng mga terracotta warrior. Nag-uumpugan ang mga sibat sa kanilang mga kamay. Ang paligid ay puno ng nakamamatay na aura. Sa sandaling iyon, isang bulalakaw. Dot ang nagliwanag ng kulay ginto. At pinakalma ang lahat ng kaguluhan. Isang matandang boses ang umalingaw-ngaw. Kamahalan, bakit kailangan mong kalabanin ang utos ng langit? 1,000 taon na ang lumipas. Nagpalit-palit na ang mga dinastiya sa mundo ng mga tao. Matagal nang naglaho sa agos ng kasaysayan ang dakilang Qin. Sa labas, payapa at masaya ang pamumuhay. Tahimik na ang buong mundo. Kaya bakit nais ninyong guluhin ang kapayapaan sa mundo, kamahalan? Utos ng langit. Kung ganoon, tanungin mo yang walang kwentang utos ng langit. Bakit kailangan niya akong patayin? At bakit kailangan niyang paginitan ang aking dakilang Qin? Mula sa loob ng tansong kabaong, umalingaw-ngaw ang aking malakas na halakhak. Sa loob ng tansong kabaong na ito, nakakulong ang dating pinuno ng dakilang Qin. Ang kauna-unahang emperador sa buong mundo, si Shi Huang, Yingxing. Ang mga nabubuhay ay mga bisita lamang. Ang mga pumanaw ay mga nagbabalik. Payapa na kayo, kamahalan. Bakit kailangan pang bumalik sa mundo ng mga mortal? Hanggat nabubuhay ako, kahit isang araw pa, hindi ko hahayaang bumalik ang kamahalan sa mundo ng mga tao. Bagamat mahina ang matandang boses na iyon, ito'y lubos na matatag. Zhang Daoling, masyado mong pinapahalagahan ang iyong sarili. Kung hindi dahil sa meteorite na ito, 1,000 taon na ang nakalipas ay dapat nakalaya na ako bilang isang Jiangshi. Ang mga cultivator na tulad mo, kayang-kaya kong puksain sa isang pitik lang. Ngayon, itong meteorite ng tadhana, hindi na rin ako mapipigilan ito ng matagal. Kapag ako'y nakalaya, uunahin kong wasakin ka, at ang buong angkan mo ng Zhengyi daw. Malamig ang aking boses, kung hindi dahil sa matandang ermitan yung iyon. Dapat ay nakalaya na ako 1,000 taon na ang nakalipas. Dahil sa aking katayuan at kapangyarihan, hindi mahirap na mabuhay muli bilang isang Jiangshi. Sa oras na lumabas ako na ang magiging pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang mga mortal na cultivator na tulad ni Zhang Daoling, ay hindi man lang karapat-dapat sa aking paningin. Kahit pa siya ang pinuno ng sekta ng Taoismo, ang tunay na pumipigil sa akin ay ang meteorite ng tadhana na iyon. System, gaano pa katagal bago maglaho ang tadhana sa batong ito na nagkukulong sa akin? Tinatayang ang kasalukuyang selyo ay mawawalan ng bisa sa loob ng 1 buwan. Kung may sisira sa selyo, mas maaga kang makakalaya. 1 buwan. Malapit na. Isa akong transmigrator. Naglakbay ako sa panahon, 2,000 taon na ang nakalipas, at naging si Emperador Yingxing, para baguhin ang pagbagsak ng dinastiyang Qin sa ika-2 henerasyon. At ang aking maagang kamatayan, sinimulan kong pangalagaan ang aking kalusugan, namuno ng masigasig, at naging mabuti sa aking mga nasasakupan. Pero walang silbi ang lahat ng iyon. Hindi nagbago ang kasaysayan, sa ika-37 taon ng imperyo. Isang meteorite ang bumagsak sa Dongjuan. Nakasulat dito, mamamatay ang unang emperador at mahahati ang kanyang lupain. Pagkatapos noon, biglang lumala ng husto ang aking kalusugan. Sa loob lang ng 1 taon, umabot na ito sa puntong wala ng lunas. Kahit anong gawin ko, ang tadhana ay palaging hahanap ng paraan para itama ang lahat. Itatama nito ang landas ng kasaysayan. Nakatakda akong mamatay ng maaga. At ang dinastiyang Qin ay nakatakdang bumagsak sa ika-2 henerasyon. Sa ganitong sitwasyon, gumawa ako ng isang bagay na kabaliwan. Dahil kailangan ko rin namang mamatay, mas mabuti pang gawin ko na lang ang sarili kong isang Jiangshi. Umaasang makabalik sa mundo ng mga buhay pagkatapos ng 100 taon. At malinaw na nagtagumpay ako. Bukod pa roon, na-activate ko ang system pagkatapos kong mamatay. Kailangan ko lang mag-check-in sa iba't ibang lugar pagkalabas ko, para makakuha ng malalaking gantimpala. Kung hindi lang dahil sa mga paring dawes na yon, matagal ko nang napasailalim ang buong mundo. Nang maisip ko ito, kumulo ang masamang enerhiya sa loob ng katawan ko. Nagsimulang yumanig ng malakas ang buong palasyo sa ilalim ng lupa. Nang makita ang eksenang ito, napabuntong hininga si Zhang Daoling. Isang kapahamakan. Paparating na ang isang malaking sakuna. Kamusta na kaya ang mga mas batang cultivator sa labas? Bakit sa loob ng daan-daang taon, wala nang kahit sinong pumasok sa libingan ng emperador para magbantay? Posible kayang walang sino man sa mundo ang nakakaalam tungkol sa matinding panganib na nagtatago sa loob ng libingang ito. Bulong ni Zhang Daoling sa kanyang sarili. Noon, siya ang unang nakapansin sa kakaibang nangyayari sa libingan ng unang emperador. Naaalala pa niya noong unang beses siyang pumunta sa bundok Li. Natulala siya sa sobrang takot. Naintindihan niya ang lahat. Ang unang emperador ay ginagawang isang halimaw ang sarili niyang bangkay. Ang kauna-unahang emperador sa buong mundo. Ang kinilala ng mga sumunod na henerasyon bilang Ancestral Dragon. Ang unang haring nagbuklod sa buong mundo. Isang nilalang na tulad niya. Kapag naging isang Jiangshi na may taglay na ganoong katayuan, hindi niya kayang isipin kung gaano ito magiging kasindak-sindak. Kaya naman, inimbitahan niya ang isang grupo ng mga dalubhasa mula sa kanyang panahon para pumasok sa libingan ng emperador. Upang sukulan ng Ancestral Dragon. Kasabay nito, nag-iwan din siya ng mensahe sa kanyang sekta. Nagpasalin-salin sa bawat henerasyon. Ngayon, 2,000 taon na ang lumipas. Tanging si Zhang Daoling na lang ang natitira. Naghihirap na manatili sa anyo ng isang basag na kaluluwa.
Ang lahat ng iba pang mga paring Daoist na nagbabantay ng libingan ay pumanaw na. Hindi na rin magtatagal ang meteorite. Tumingala si Zhang Daoling at tiningnan ang meteorite sa ibabaw ng tansong kabaong. Ang liwanag nito ay halos wala nang makita sa sobrang labo. Siya mismo ang nagdala ng meteorite na ito. Noon, para sukalan ako. Sadyang hinanap at natagpuan. Para maging sentro ng malaking selyo. Dala ng meteorite na ito ang tadhana ng bumagsak na dinastiyang Qin. Sapat lang para pigilan ako. Sayang nga lang at malapit nang mawalan ng bisa. Sa pasukan ng ilalim ng lupang palasyo ng libingan. Dahan-daang nakarating dito si Wang Dao at ang kanyang grupo. Dahan-dahan lang sa pagkilos. Simulan na. Pumalakpak si Wang Dao. Sinisinyasan ng kanyang mga tauhan na magsimulang maghukay. Matagal nang natuklasan ang pasukan sa ilalim ng lupang palasyo ng libingan ng unang emperador. Maging ang mga hukay sa paligid kung saan inililibing ang mga alay ay nahukay na rin. Para gawing atraksyon sa mga turista. Kaya lang, itong pinakapusod ng ilalim ng lupang palasyo para masigurong mananatiling buo ang mga artifact sa loob ay hindi pa hinuhukay, pero nagpadala pa rin ang gobyerno ng ilang grupo ng security para magpatrolya ng Pal-Aegean. Para maiwasan ang mga magnanakaw ng libingan na may lakas ng loob. Napalihim na maghukay, walang kinatatakutan si Wang Dao, pero hindi rin sila nangangahas na gawin ito ng harapan. Kaya sinamantala na lang nila ang dilim ng gabi para palihim na maghukay ng lagusan. Makalipas ang ilang oras, isang perpektong lagusan ang nabuksan. Boss, nahukay na po. Sino yan? Itaas ang mga kamay, huwag kang gumalaw. Sa mga sandaling iyon, isang malakas na sigaw ang narinig. Kasunod nito, ilang sinag ng ilaw mula sa malayo ang tumama sa direksyon ni Wang Dao. Isang grupo ng mga nagpapatrolyang security ang nakatuklas sa kanila mula sa malayo. Leche, sinabi ko na sa inyo na hinaan nyo ang ingay. Nagmura si Wang Dao na bakas ang inis sa kanyang mukha. Boss, anong gagawin natin? Paano na to? Pasok na, maghihintay pa ba tayo ritong mamatay? Huwag kayong mag-alala, hindi yan maglalakas loob na sumunod. Ito ang mausoleum ng unang emperador. Hindi sila basta-basta papasok para sirain ang mga cultural relic. Pagkasabi nyon, si Wang Dao ang unang sumuot sa butas. Wala na siyang pakialam kung may oxygen o lason man sa loob. Mas mabuti nang pumasok kaysa mahuli. At ang paring tawista na nakasuot ng lilang balabal, si Jen Yangzi, ay nagkuyom na lang din ng panga. At sumunod papasok, kasabay nito, para sa kaligtasan. Nagpalabas pa siya ng isang patong ng gininto ang liwanag sa katawan niya. Ang mga security guard na nagpapatrolya sa di kalayuan ay mabilis ding tumakbo papalapit. May mga tao talagang hindi takot mamatay. Dumating ang pares ng security guard sa tabi ng butas na may madilim na ekspresyon sa mukha. Mula nang buksan bilang tourist attraction ng mausoleum ng unang emperador. Ito ang unang beses na may nangyaring ganito. Teka, kung hindi ako nagkakamali ng tingin, may kasama silang paring tawista, di ba? Yung kumikinang sa gininto ang liwanag at nakalilang balabal. Kailan pa nasangkot ang mga taga Longhua Mountains sa mga ganitong bagay? I report agad sa nakatataas. At saka, utusan ng iba na kontaken ng Longhua Mountain. Alamin kung anong sitwasyon. Isara agad ang lahat ng pasukan at labasan ng underground palace. Kapag nakapasok na sila, huwag na silang umasang makakalabas pa. Habang ang mga utos ay ipinapasa pataas sa command. Lahat ng security patrol malapit sa Lishan ay tinipon para i-lockdown ng buong paligid ng underground palace. Lantarang paghuhukay sa mausoleum ng unang emperador. Hindi ito maliit na bagay. Sa kalagitnaan ng gabi, hindi mabilang na tao ang nagising dahil sa mga tawag sa telepono. Sa loob ng underground palace, maingat na tiningnan ni Wang Dao at ng kanyang grupo ang paligid. Mula sa butas, dumulas sila pababa, at napunta pala sila sa isang mahabang pasilyo. Sa magkabilang pader, may mga ilaw na patuloy na nagliliwanag. Ibig sabihin, kahit papaano, may oxygen sa daanang ito. Dahil dito'y nakahinga ng maluwag si Wang Dao. Kuya, anong gagawin natin ngayon? Puno ng mga security sa labas. Kitang-kita ang takot sa mukha ng mga tauhan ni Wang Dao. Kahit nakapasok na sila ngayon, paano naman sila makakalabas? Dumura si Wang Dao. At pabalang na sinabi, anong kinakatakot nyo? Tingnan nyo nga yung mga itsura nyo, mga duwag. Gusto nyong yumaman pero takot kayong mamatay. Kaya habang buhay kayong maghahirap, alam nyo ba kung gaano kalaki tong libingan? Humanap lang tayo ng kahit anong lugar, gumawa ng butas, at makakalabas na tayo. Puro kayamanan ang laman nito. Kahit isang piraso lang ang makuha natin at may benta sa ibang bansa. Pera na yan na hindi mauubos sa ilang henerasyon. Habang nagsasalita, inilabas ni Wang Dao ang baril na nakasukbit sa kanyang baywang. Sino mang magtangkang umatras ngayon, isang bala lang ang katapat niya. Kaya naman sa loob ng maraming taon ay hindi pa rin siya nahuhuli ng batas. Nang marinig ang sinabi ni Wang Dao, kumalma na rin ang kanyang mga tauhan. Nandito na rin lang sila para magnakaw sa libingan. Basta't may kikitain silang pera. Mazi, mauna ka sa unahan para tingnan ang daan. Pag nakalabas tayo, bibigyan kita ng dagdag na 10%. Sige po, boss. Ang tauhang tinawag na Mazi ay pilit na ngumiti. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim at naunang naglakad papasok sa pasilyo. Habang si Wang Dao at ang iba pa ay maingat na sumunod sa likuran. Ang paring Daoist na si Zhou Yangzi ay hindi umimik mula pa kanina. Tahimik lang siyang naglalakad sa likuran ng grupo. Sa pinakaloob-looban ng libingan, idinilat ni Zhang Daoling ang kanyang mga mata. May kislap ng pananabik sa kanyang tingin. May mga dumating. At hindi sila iilan. Ayos to. Sa wakas, mayroon nang magpapatuloy. Tumingin si Zhang Daoling sa direksyon ng grupo ni Wang Dao. Nakahinga siya ng maluwag. Mula pa lang nang pumasok ang grupo ni Wang Dao, naramdaman na niya agad na marami sila. Sa napakalawak na mausoleo ng unang emperador ngayon, siya na lang ang mag-isang nahihirapang magbantay. Ngayon, sa wakas ay may dumating ng mga kasunod. Kapag ang mga taong ito ay pamwesto na sa kani-kanilang lugar, para bantayan ang libingan, ang madilim na enerhiya sa loob nito, para makalaya ang kamahalan, marahil ay kailangan pang maghintay ng ilang dekada. Gaman ang loob ni Zhang Daoling.
Tumingin siya sa tansong kabaong, at nakangiting sinabi, talaga ba? Mula sa loob ng tansong kabaong, narinig ang mahinahon kong boses. Ang boses na iyon ay may kasama pang bahagyang ngiti. Totoo ngang may dumating. Nararamdaman ko rin ang lahat ng nangyayari sa loob ng libingang ito. Pero ang mga dumating na ito, ay hindi katulad ng mga hamak na tawisan noon. Kung hindi ako nagkakamali, ang grupong ito ay mga magnanakaw ng libingan. Si Zhang Daoling ay isa na lamang labi ng kaluluwa ngayon. Ang kaya niya lang maramdaman ay may pumasok sa libingan. Ang ninunong Celestial Master na ito, matapos dumaan sa mahigit 2,000 taon, ay matagal nang nawala ang dati niyang lakas. Samantalang ako, habang humihina ang selyo, ay palakas ang kontrol ko sa mundo sa labas. Ang mga magnanakaw na ito, malinaw kong nararamdaman, na lahat sila ay ordinaryong tao, at may kasama pang isang kaawa-awang kerida. Kung magagamit ng tama ang grupong ito ng mga magnanakaw ng libingan, baka mas maagang masira ang mga forma sayon sa iba't ibang lugar. Mukhang kailangan ko silang akitin. Sabi ko sa aking sarili. Ang boses ko ay hindi lumabas sa tansong kabaong. Siyempre, hindi ako tanga para paalalahanan si Zhang Daoling sa mga oras na ito. Ang makapasok ang grupong ito ng mga magnanakaw sa libingan, ay isang hindi inaasahang biyaya para sa akin. Siyempre, kailangan ko itong samantalahin ng husto. Sinong makapagsasabi, baka ngayon din ay makalaya na ako. At hariin ang sanlibutan, Bundok Longhu, nakatanggap ng tawag mula sa itaas ang kasalukuyang Celestial Master na si Zhang Heking. Kinakamot pa ng kanang kamay niya ang kanyang paa. Nagnakaw raw ang mga tauhan ko. Binabalaan kita, pwede kang kumain ng kung ano-ano, pero hindi ka pwedeng magsalita ng basta-basta. Ay demanda kita ng paninirang puri. Sa unang tingin, wala siyang bahid ng pagiging isang Celestial Master. Pero, itong matanda na mukhang walang pakialam sa mundo, ang nag-iisang pinakamataas na antas na practitioner sa kasalukuyang panahon. Ano ang itsura ng Daoist na nakita sa lugar na iyon? Mausoleum ni Qin Shi Huang. Sigurado ka, napatalo ng Old Master ng 3 metro sa gulat. Diretsong tumalon mula sa kama. Nawala na ang kahinahunan sa kanyang mukha. Ang pumalit dito ay matinding takot. Sige, naiintindihan ko na. Ako mismo ang pupunta roon. At saka, sabihan mo ang mga tao mo na magbantay sa labas. Huwag na huwag silang papasok. Talagang hindi pwede. Tapanin niyo rin agad ang butas na ginawa ng mga magnanakaw. Ibinaba ng Old Celestial Master ang telepono. Napakasama ng itsura ng kanyang mukha. Pagkatapos ay itinulak niya ang pinto para bumukas. Tumawag siya ng 2 batang Daoist. Ipatawag agad ang lahat ng disipulo ng Generation para humarap sa akin. Sobrang seryoso ng mukha ng Old Celestial Master. Sumagot ang 2 batang Daoist, at nagmamadaling umalis para iparating ang utos ng Old Celestial Master. Hindi nagtagal, sa loob ng kwarto ng Old Celestial Master, nagsisiksikan na ang lahat ng nakatatandang miyembro ng Dragon Tiger Mountain. Kahit sino sa mga taong ito, isa lang sa kanila, ay isang makapangyarihang Daoist Master na kayang pumuksa ng isang regional na Ghost King. Pinunong kapatid, sa ganitong kalalim ng gabi, bakit mo kami ipinatawag? Oo nga, He Ching. Ano ba ang gaanong kaapurahan? Hindi ba pwedeng bukas na lang sabihin? Matatanda na tayong lahat, gabi na para sa ganitong gulo. Kitatawag lang sa akin ng mga nasa itaas. Sabi nila, napakagaling daw ng isang disipulo natin sa Longhu Mountain. Nagnakaw daw sa isang puntod, at nahuli pa mismo sa akto. Nagnakaw sa libingan. Sinong walang hiya yon? Nagnakaw talaga siya sa puntod. Ipadakip ninyo siya sa mga kapatid natin sa disciplinary hall. Ibigay niyo ang parusang nararapat sa kanya. Hindi ito basta-bastang libingan. Ito ang mausoleum ni Qin Shi Huang sa Bundok Li. Sige, hindi na kailangang kumilos pa ng disciplinary hall. Sabihin ninyo sa mga nasa itaas. Kung kailangan siyang barilin, hayaan ninyo sila. Ang ganyang klaseng kahihiyan, hindi namin poprotektahan yan dito sa Longhu Mountain. Habang pinapanood ang magulong pag-uusap ng lahat, napailing na lang ang Old Heavenly Master, na tila sumasakit ang ulo. Sa lahat ng naruroon, siya lang ang tanging nakakaalam kung gaano kabigat ang sitwasyon. Sa ngayon, hindi mahalaga kung paano paparusahan ang disipulong iyon. Biglang nagbago ang aura ng Old Heavenly Master. Naging seryoso at puno ng autoridad ang kanyang mukha. Lahat kayo, iparating ang aking utos ng Heavenly Master. Agad na ipatawag pabalik sa Longhu Mountain ang lahat ng disipulong nasa labas. Pati na rin ang lahat ng nasa seclusion dito sa bundok. Lumabas kayo agad, lahat ng cultivator ng ating Zhengyi sect. Bitawan ninyo ang lahat ng inyong ginagawa. Agad kayong magtungo sa bundok Li. Hindi tayo pwedeng maantala kahit isang saglit. Lahat kayo, kasama na kayo riyan. Ako mismo ang bababa para pamunuan kayo. Tiningnan ng Old Heavenly Master ang lahat ng naruroon. Ano? Sect leader, kuya. Hindi naman yata ganun kalala ito, di ba? Nang marinig ito ng lahat, gulat na napatingin sila isa-isa sa Old Heavenly Master. Mali ang magnakaw sa libingan. At ang pagnanakaw sa libingan ng unang emperador ay katumbas ng kamatayan. Pero hindi naman siguro sapat na dahilan yun para pumunta tayong lahat mula sa Longhu Mountain. Pati ang Old Heavenly Master ay personal pang bababa ng bundok. Ilang taon na ba ang nakalipas? 60 taon na ang nakalipas mula noong muling bumaba ng bundok ang matandang Celestial Master. Napabuntong hininga ang matandang Celestial Master. Hindi nyo naiintindihan. Kapag hindi ito naayos ng mabuti, baka sa henerasyong ito na magwakas ang ating bundok ng Dragon Tiger. Hindi gaanong karami ang alam niya tungkol sa mga lihim ng mausoleo ni Emperador Qin. Pero mula sa mga ipinasa ng mga nakaraang Celestial Master, naiintindihan niya kung anong klaseng lugar iyon. Pero ngayon, isang magnanakaw ng libingan ang nakapasok sa ganoong lugar. Ang mga ganitong klaseng magnanakaw ng libingan ay walang kinikilalang batas. Kapag napakawalan ang nasa loob, sa isiping iyon pa lang, hindi maiwasang kilabutan ang matandang Celestial Master. Ano pang tinutungangan nyo dyan? Kumilos na kayo. Hayaan na ang mga disipulo.
Tayong mga matatanda, dapat makarating sa bundok Li bago mag-umaga. Nang makita ng lahat ang galit ng matandang Celestial Master, hindi na sila nang ahas na magtanong pa. Agad silang tumalikod at umalis sa silid. Ginamit ng bawat isa ang kanilang mga kakayahan para magmadaling pumunta sa bundok Li. Isang matandang nakasuot ng robo ng tawista ang lumipad paakyat sa himpapawid. Lumipad siya patungo sa bundok Li, habang nagmumura at bumubulong-bulong. Ano ba namang kamalasan to? Sa katandaan kong to, kailangan ko pang magmadali ng ganito. Sino kayang pasaway na bata ang gumawa ng gulo sa labas? Ganito ba kalaki ang epekto nito? 150 taong gulang na siya. Kailangan pa niyang danasin ang hirap na ito. Kasabay nito, mayroon din siyang mga pagdududa sa kanyang isipan. Sa mga nagdaang taon, malaki na ang naging kontribusyon ng kanilang bundok ng Dragon Tiger sa kaharian ng Dragon. Yung ilang mababangis na multo sa listahan ng mga paranormal. Silang lahat mula sa bundok ng Dragon Tiger ang nagpasuko sa mga iyon. Hindi naman siguro aabot sa puntong dahil lang sa isang batang walang alam. Ay parurusahan na nila ang bundok ng Dragon Tiger. Pero sa pagkakasabi ng matandang Celestial Master, kapag hindi ito naayos ng maayos, malilipo lang buong angkan nila. Naku po, nasa modernong panahon na tayo. Ano bang ginawa ng pasaway na batang iyon sa mausoleo ni Emperador Qin? Habang puno ng pagdududa ang kanilang mga puso, nagmadali ang lahat patungo sa bundok Li. Nang gabing iyon, ang mga disipulo ng bundok Longhu mula sa iba't ibang dako ay lahat nakatanggap ng pinakamataas na antas na Tian Shiling mula sa 7 sekta. Bawat isa'y walang tigil na nagmamadaling nagtungo sa bundok Li.